Sir Johnny, kapag ang isang OLA na SEC registered, hindi nangaharas, pero ang taas ng interest, service fee nila, masasabi ba yan na legit? So, marami nagtatanong sa akin ng ganitong question. Wait, di nga. Pero, ito, papaalala ko lang sa inyo, ito ay base sa mga research ko, yung magiging sagot ko dito sa ganitong klase ng tanong at hindi ito kwentong barbero, okay? Baka kasi may makukuha kayong mga informasyon dyan, nasasabihin nyo, nagagawa ko lang dyan, meron kasi nagsasabi sa akin lagi ng ganon. Saan ko kinukuha yung mga research ko. Papakita ko sa inyo kung saan ko kinukuha yung mga research ko about that. Tara, talakayan natin tong issue na to. So, welcome back mga ka-Johnny. Alright, no? Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala. So, bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe po dito sa aking channel at pakisuportahan na rin po yung aking TikTok account at yung aking Facebook page. At paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So, yun, sagutin natin yung tanong ni Ma'am Marby Balyanes 994 na tama ba? Wala kasi yung salamin ko, di makapag-salamin. So, magkakamali no kasi ako nila na ako si Boss Ray. Pero kaibigan niya, si Boss Ray, okay yan, good yan. So, yun, sagutin natin, no? Kung legit ba yung mga ganun na masasabi ba yung legit kung yung OLA ay hindi naman nangaharas pero sobrang taas ng interest o yung mga service fee nila. So, ayun, eto, galing itong kukunin kong statement doon sa isang mainstream media dito sa Frontline Pilipinas, no? Yung ito yung panghahapo, ano, ito yung pang alas 6 na balita sa TV. Okay. Ano yung sinasabi nila na yung tamang interest rate sa mga pautang ay 15% per month o 0.5% per day. Ayan, nakalagay naman po. Pakita ko sa inyo. Ayan. Computation ng interest sa 1,000 times 15% equals 150. Sa 1,000 yun. Huwag muna kayo mag-chat dyan. Store, harang ang binabasa ko eh. Ito, sa 1,000 times 0.5% equals 5 pesos. Tama nga. Ngayon, kung ang isang OLA lumalabag doon sa multa lumalabag doon sa interest rate, magkano ba ang multa ng isang OLA kapag ganito? Ito yung first offense nila is 25,000 to 50,000. Okay? Second offense, 50,000 to 100,000. At ang third offense is up to 1 million kapag nilabag nila yung alituntunin ng interest rate na ipinato ng SEC sa kanila. So ngayon, pinakita ko sa inyo sa balita. Pakita ko naman sa inyo kung sa SEC ba wala. Ay ganun din ang ano. Baka sabihin kasi naman kulang-kulang tayo sa mga info. Ito papakita ko sa inyo galing naman sa Philippine News Agency at pwede rin naman kayong pumunta mismo sa SEC website kung saan article ito nakalagay. Ito sa Philippine News Agency, SEC implements cap on lending financing firms interest rates. Ayan. Okay. The Securities and Exchange Commission has issued the memorandum circular implementing the cap on interest rate and other fees imposed by lending and financing companies and their online lending platforms. Okay. Ito yung SEC Memorandum Circular Number 3, Series of 2022. At kasi dati, sa pagkakaalam ko, walang tamang interest rate na ibinibigay ang SEC. Pero dahil sa paglaganap ng mga sobrang patubo ng mga OLA sa kanilang mga platforms, ang BSP, ang BSP circular ang BSP ay nagbigay ng guideline sa SEC para may sundin silang interest rate sa mga companies ng financing at lending companies sa pati nila sa mga online lending platforms nila. Na yun nga, kung saan yun ang dapat sundin. Kasi nga siguro, that time, 2022 ito in-implement ng SEC na order galing sa BSP dahil sa dami nga ng mga reklamo doon sa mga interest rate na pinapato na halos kapag ikaw ay umutang sa isang online lending halos doble na babayaran mo. Katulad ng experience natin na ibang tao rito na umutang ng 4,000 sa loob ng isang buwan, halos doble, nagiging 8,000. Sabihin, kahit gita 8,000, sabihin mo na bayaran mo ng 7,500.
sobrang laki pa rin yun para sa isang buwan. Kung i-estimate mo yung 15% na ipinapataw na BSP doon sa SEC na pinapa-implement nila. Gets? Bali, sa video ito yung sagot na kung legit ba yan o hindi. Kasi dapat may sundin di ba? Kaya nga pagka nilalabag nila yung mga interest rate na nakapalagay dyan sa mga memorandum circular ng mga ahensya na yan, ay alam nyo na ibig ko sabihin. Illegal yung pagpapataw nila ng interest at mga patubo. Kasi kung tutusin, ito yan kung sa 10,000 na loan, kailan kasi hindi umabot ng 10,000, no? Hanggang sa 4 na buwan. Ito nakalagay dito. General purpose loans that do not exceed the amount of 10,000. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong maano. Pero siguro may minimum amount lang para diyan doon sa mga 15% per month o 5% per day. Kumbaga yung 10,000, iba na siguro yung usapan doon. Yun ang pagkakaintindi ko dito sa sinasabi na hanggang 4 na buwan ng tenor. Pero oras na hindi naman ganun kalaki yung utang mo na hindi umabot ng 10,000 at may utang ka nga na 5,000, kahit tumagal yan ng ilang taon, ay doble lamang po ang babayaran ninyo. Kumbaga magiging 10,000 lang yan na kailangan na singilin. Lahat na yung kasama na yun, pumapaloob na yun sa tubo, sa charges, sa mga processing at kung ano-ano mga hidden charges na pinapataw ng isang online lending. So yun, kaya ibig ko sabihin, sinutukoy ko, masasabi ko ba legit? Kahit naman registered yung mga yan, mga kadyan. Hindi mo masasabing legit dahil sa taas na interest na ipinapataw nila. Biruin mo, siyempre, mangungutang ka ngayon. Ano ngayon? Kunwari, Martes? O, bumila ka ng 7 days, humiram ka, di ba? Ng 5,000. Tapos, after ng 5,000 mo nahiram, may processing fee na sila na halos mahigit sa 1,000. Sabihin mo ng 5,000 mo, makukuha mo na lang is 4,000 or kulang-kulang sa 4,000. Tapos, babalik mo sa kanila ng 5,000 buo after 7 days, di ba? Napakalaki na ng interest nun kung babawas na sa processing fee para ka talagang ginisa sa sarili mong mantika. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, yung ganung klase is parang pinoport nila na yung sa maigsing panahon na babayaran mo na 7 days, kakaltas na agad, yun na yung tubo. So, bibilangin ko, parang hindi lang siya 15%, di ba? Kasi nga 1 month O di almost ang laki sa 5,500 halos 50% nung pagkakautang natin yung kinuha nila kasi sa 5,500 10% o 20% parang tatang pag-6 sa isang linggo, di ba? 20% halos yung kinuha, kaya binawas lang doon, di ba? Sa processing fee sila kumakabig para di masyadong halata yung kanilang mga modus sa pagpapautang, lalo na kung umabot pa kayo ng isang buwan kasi yung iba nga ayaw naman ng 7 days, din maginagawa. Pero mostly sa mga OLA, 7 days, 14 days. Bihira ako makakita ngayon ng mga nasa 30 days yung pautang. Kaya nga, doon ang modus nila, sa processing fee sila magbabawas. Kaya kung natatanungin nyo kung legit ba yung mga yan, sa mga interest rate nila, sa mga service fee, masasabi ko, hindi. Nilalabag nila yun. Nilalabag nila yung utos ng BSP. Nilalabag nila yung memorandum circular ng SEC na i-implement yun. Dati kasi may usury law Yun yung nababalitaan ko sa mga ibang mga gumagawa ng videos. So, may usury law na kung saan sinuspindi nga raw ng panahon na ni Marcos yata. Hindi ko sure kung kay Marcos o after that regime, after that administration. Basta nasuspindi yan dahil nga kapag yung usury law ay nagpatuloy dahil ang maraming mga nagpapautang na malaki magpatubo, maaari talagang makulong doon sa mga ganun. Hindi katulad nila na magmumulta lamang sila, magbabayad lamang sila. At yun naman sa mga harassments naman, ibang kaso rin naman kasi na manggagaling yan doon sa ibang ahensya rin. Yung mga harassment, doon naman kayo papasok sa mga report niyo sa NBI o sa PNP Anti-Cybercrime. Yung taas ng interest rate, dito po kayo magpapile ng complaint sa SEC. Ipakita niyo po lahat yung transaction history ninyo, kung magkano ba talaga yung binayaran nyo at kung ito ba'y naaayon doon sa interest rate na ipinataw nga ng SEC. Ngayon kung hindi at yan nare-reklamo nyo, sa SEC kayo pupunta. Hindi kasi pwedeng i-report sa PNP yon dahil wala pa namang harassment na ginagawa. Yun lang po. Ngayon, kung tinatawagan naman yung mga contacts ninyo na hindi nyo naman reference o the data privacy, National Privacy Commission man kayo magre-report. Okay. Kaya sana nasagot ko yung katanungan ni Ma'am Marby Ballenas, no?
Sana nakatulong ito sa inyo na ito nga yung interest rate na ipinapataw ng SEC na galing sa utos na Bangko Sentral ng Pilipinas. So yun, maraming salamat po mga kadyani sa nakatulong itong video ko sa inyo na dapat ngayon ng umaga to. Pero okay na siguro, nakatulong siguro na bigay idea ako sa inyo. So maraming salamat po muli at yung lingkod kay Johnny ng Johnny Tool TV, ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ulam. Peace out.